Pagkapasok nila ng Silver Rabbit's headquarters ay ipinakilala ni Selma si Orhan sa kanilang head na si Vince. Ikinagagalak naman na makilala ni Orhan ang leader ng isang kilalang clan. Hindi na din sila nagpaligoy-ligoy pa at inatasan na ni Vince si Selma na ipaliwanag ang iba pang detalye tungkol sa teaching expedition. Katulad ng nabanggit ni Selma kagabi ay tatapusin nila ang 50 palapag sa loob ng 3 araw. Dapat ay matapos nila ang floor 21 sa unang araw pa lamang at floor 36 sa ikalawang araw. Ipinakita dito ang pagpapaalam ni Selma kay Vince tungkol sa pag-alis ni Orhan sa Heroes Party. Katulad kay Selma ay naniniwala din si Vince na isang malaking kawalan sa Heroes Party si Orhan. Alam ni Selma na ang support magic ni Orhan ang rason bakit malakas ang Heroes Party dahil kahit na mahina ang epekto nito kumpara sa karaniwan ay sobrang nakakamangha naman ang casting speed ni Orhan na may 4 na beses na mas mabilis kumpara sa kanya. Maliban dito ay gumagamit din si Orhan ng iba't ibang original spells at taglay din niya ang lahat na skills na kailangan sa isang enchanter. Kaya sa kanyang pagkawala ay siguradong hihina ng sobra ang Heroes Party. Matapos marinig ni Orhan ang paliwanag ni Selma ay nalaman niya na may 10 party ng mga bagong recruits ang kasama at 5 escorts kabilang na siya at si Selma. Ang ipinagtataka niya ay bakit 5 lang sila na escorts at ayon naman kay Selma ay para din umano magkaroon ng maayos na karanasan ng mga baguhan sa pakikipaglaban. Pero nararamdaman ni Orhan na hindi lang ito ang rason at baka ayaw lang itong sabihin sa kanya dahil hindi siya miyembro ng clan. Gayunpaman ay tinanggap niya na lang ang trabaho kaya bilang paunang bayad ay bibigyan muna siya ng 2 ginto at ang 10 ay kung matapos na ang expedition. Kinabukasan ng umaga pagkadating niya ng dungeon ay naghihintay na din dito ang mga bagong recruits. Nilapitan siya nila Selma at Sofia at napansin naman niya kaagad ang suot ni Sofia na katulad din sa mga bagong recruits. Pinuri niya ang suot nito at base sa naging reaksyon ni Sofia ay naisip tuloy ni Selma na binobola lang niya si Sofia. Kagad naman niya itong itinanggi at katwiran niya ay baka nasanay lang siya dahil may mga babaeng miyembro din ng Heroes Party. Dito na naalala ni Selma na magkakasama palang manirahan sa iisang mansyon ng mga miyembro ng Heroes Party pero dahil wala na sa Heroes Party si Orhan ay sain lang muna siya pansamantalang naninirahan. Napansin naman nila na parang kinakabahan ang mga bagong recruits kaya humingi ng tulong si Selma kay Orhan para mapakalma ang mga ito. Nilapitan nilang dalawa ang ibang escorts na makakatulong nila sa paggabay sa mga bagong recruits. Ito ay sila Anthem na isang defender, Bernard na defender din at Cathy na isang healer. Base sa role ng bawat isa sa kanila ay hindi pa din maiwasan ni Orhan na isipin na may hindi tama dito. Muling naalala ni Selma ang pag-uusap nila ni Vince tungkol sa magiging role ni Orhan. Simula nung nakaraang taon ay pakiramdam ni Selma ay hindi na sila umuusad matapos ang naging kawalan sa kanila. Kaya gusto niya sanang subukan si Orhan ngunit nagboluntaryo naman ito bilang isang swordsman. Dahil wala na silang hinihintay pa ay binati na nila ang mga bagong recruits. Para mawala ang kaba ng mga ito ay ginamit ni Selma si Orhan. Dahil misyon nila ngayon ay maabot ang floor 51 kaya sinabi niya sa mga bagong recruits na may kasama silang nakaabot na sa 94th floor at ito ay walang iba kundi si Orhan. Dito niya na din sinabi na dating miyembro ng Heroes Party si Orhan kaya kaagad na nagkaroon ng kumpiyansa ang mga bagong recruits na may makakasama silang pamilyar na masyado sa dungeon. Kahit gusto ni Orhan na magreklamo ay wala na din siyang nagawa dahil trabaho din umano nila na mapanatiling relax at makapag-focus sa mga bagong recruits. Nababahala siya na baka dumating ang araw na makarma siya dahil ang rason lang naman bakit gusto niya na makuha ang titulo ng isang hero ay para matulungan ang shop ni Evans. Inilagay siya ni Selma sa Group 10 dahil ang mga ito umano ang nakikita nilang may potensyal. Kung matututunan ng mga ito na lumaban bilang isang party ay madali lang sa kanila na makarating kagad sa middle floors. Nang makaharap niya na ang mga miyembro ng Group 10 ay nalaman niya na kabilang din pala dito si Sofia. Nagtataka siya kung bakit kaya 3 lang ang miyembro ng grupo. Kaya sinabi ng isang miyembro na dahil umano ito sa walang kayang makasabay sa kanila. Napansin kaagad ni Orhan ang pagkamayabang nito at kahit may talento pa ito ay nababahala siya sa magiging kinabukasan nito. Nagpakilala ito sa pangalang Logan na siyang leader ng grupo at isa ding enchanter. Balang araw umano ay magagawa niyang malampasan si Selma. Nagpakilala naman ang isa pang miyembro ng grupo na si Caroline at isang defender. Ngunit kahit umano isa siyang defender ay hindi siya gumagamit ng armor o anumang panangga dahil isa siyang dodge type defender. Ayaw niyang may makakahawak sa kanya na halimaw at gusto niya lang manligpit ng mga ito kaya mas pinili niya na maging defender para mabilis siyang makakalapit sa mga halimaw.
Naintindihan naman kaagad ni Orhan ang ibig sabihin nito dahil may mga defender din ang gumagawa nito sa pakikipaglaban na ginagamitan ng bilis. Pero hindi ito madaling matutunan hanggat hindi pa nagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban. Binalaan na pala ito ng kanilang mga guro pero hindi lang ito nakinig. Dito na din napagtanto ni Orhan na mga sakit sa ulo pala ang mga batang ito. Huling nagpakilala ay si Sofia kaya kahit papano ay nawala ang stress ni Orhan. Gayunpaman ay nararamdaman niya pa din na hindi magiging madali ang kanilang misyon. Pagkapasok nila ng dungeon ay tinanong siya ni Caroline kung bakit umano siya kasama sa expedition kahit miyembro siya ng Heroes Party. Kaya nilinaw niya muli na hindi na siya miyembro ng Heroes Party. Sinubukan nitong alamin ang rason ng kanyang pag-alis pero hindi niya ito sinabi. Kaya naalala tuloy nito ang sinabi ni Sofia na may makakasama silang nakakamanghang adventurer at alam nito na siya ang tinutukoy ni Sofia. Hindi na naitanggi pa ni Sofia na tama ang hinala ni Caroline at ipinaliwanag niya kung bakit niya nasabi na nakakamangha si Orhan. Dito na napansin ni Orhan na parang sinadya ni Caroline na pag-usapan ng mga sinabi ni Sofia para mapakalma si Sofia. Ilang sandali lang ay may nagpakita ng mga halimaw para atakihin sila. Ngunit alam na pala ito ni Orhan na may inihanda ng trap spells para sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang naiisip niyang paraan para sa mga umaatake sa kanila mula sa likod at hindi na sila mag-aksaya pa ng oras sa mga walang saysay na labanan dahil limitado lang ang kanilang oras. Mabilis silang nakarating sa floor 20 at base sa obserbasyon ni Orhan ay maganda ang ipinapakita ng buong group 10. Akala niya nung una ay mayabang lang si Logan pero may ibubuga din pala ito. Kung makakaya lang nito na tumagal sa isang labanan ay sigurado siya na kayang-kaya na nitong makasabay sa mga A-rank party. Ang problema nga lang ay hindi ito magaling sa pagbibigay ng utos na isa sa napaka-importante bilang isang enchanter. Gayunpaman ay siguradong matututunan din niya ito habang nagkakaroon siya ng karanasan sa labanan. Pagdating naman kay Caroline ay nagtataglay nga ito ng bilis na siyang inaasahan din ni Orhan sa isang dodge-type defender. Ngunit may dalawang problema dito at ang una ay kumikilos ito kagad tuwing nakakakita ito ng halimaw. Ang pangalawa ay gumagamit lang ito ng 2 punyal bilang sandata at bagamat bagay ito sa kanyang estilo ay kulang pa din ito para sa kanilang party. Habang kay Sofia naman na bagamat hindi kasing galing ng dalawa ay masasabi pa din ni Orhan na mas malakas na ito kumpara sa ibang rookies. Alam niyang mas lalakas pa ito at hindi na siya makapaghintay na makita ito. Matapos nilang matalo ang floor boss ng ika-20 palapag ay kaagad na pinapagrehistro ni Selma ang mga bagong recruit sa teleportation crystal. Katapos ay sabay-sabay na din silang lumabas ng dungeon at dito na nagtapos ang unang araw ng kanilang expedition. Kinabukasan ng umaga ay nagulat na lang si Orhan sa kanyang nabasa sa newspaper. Tungkol ito sa bagong enchanter ng Heroes Party at ibig sabihin lang nito ay malalaman na din ng publiko ang pagkakatanggal sa kanya sa Heroes Party. Sa isip-isip niya ay sana man lang hinintay nila na matapos ang teaching expedition dahil hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga rookies sakaling mabasa nila ang balitang ito. Sigurado siya na mag-iiba na ang tingin ng mga ito sa kanya pero wala na din siyang magagawa pa dito. Habang papunta na siya sa meeting point ay bigla na lang siyang tinawag ng isang babae. Ito pala ay si Luna na dati din niyang nakasama sa Heroes Party. Ito lang ang tanging hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya kahit ang ibang miyembro ay iniiwasan na siya. Nung araw na tinanggal siya sa party ay may inasikaso ito sa kanila. Pagkalapit nito sa kanya ay nakiusap ito kung pwede umano siyang bumalik sa Heroes Party. Alam niya na ito lang ang may gusto na pabalikan siya sa Heroes Party pero sinisigurado nito sa kanya na kung babalik umano siya ay gagawin nito ang lahat para hikayatin ng iba. Nakita niya kung gaano ito kaseryoso pero para sa kanya ay huli na ang lahat. Maliban sa naisa publiko na ang kanyang pag-alis sa Heroes Party ay ayaw na din niyang bumalik pa. Muling ipinaalala sa kanya ni Luna ang kanilang mga pangako na sabay-sabay nilang tatapusin ang dungeon. Dahil dito ay hindi niya na napigilan na magalit dahil kasama nila si Oliver sa pangako na ito pero ito mismo ang nagtanggal sa kanya. Humingi na lang siya ng tawad kay Luna na hindi niya ito mapagbibigyan sa pakiusap nito at katapos ay umalis na siya. Gusto niya lang sana na bumalik sila sa dati nung mga panahong nangako silang tatlo sa isa't isa. Pero hindi na ito mangyayari pa dahil wala na din siyang babalikan pa.